Salamat sa inyong mga kapatid na sa pagdalo. No? Nandito tayo ngayon sa testimony. No? Alam po natin na kailangan natin Like, share, subscribe. ipahayag, sabihin na kung paano tayo binago ng ating Diyos sa buhay. No? Nasabi pa nga dito sa John 16:7, at pagpapatutuurin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa simula. No? Kaya, mga kapatid, kung kay Kristo, kailangan natin na tayo yung ipakita natin at sabihin natin kung paano tayo binago ng Diyos. Kasi yung isa rin yan sa requirement sa ating buhay ng Diyos. Amen po ba? No? Sino bang pinagpala, binago ng Diyos sa atin sa loob ng isang linggo, isang buwan, isang taon, ng mga nakarang taon pa? Pwede natin ipasalamat sa Panginoon. No? Ay, salamat sa buhay ni Sister Susan. Tagalan ng isang oras natin. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po pala sa aming mga bisita. Ako po si Mami Susan. Pasalamat ako sa Diyos. Hindi naman po aksidente. Nandito po kayo. At lagi po namin yan pinag-pray sa church na to na marami pa po kaluluwa na ipuin ng Diyos na parating dito. Alam-alam na po sa ating kalikasan. Salamat po at welcome po kayo ulit. Pagkapatin po may isa-isa yung mga pangalan. Welcome po. Amen. Salamat po sa Diyos. Dahil unti-unti na po yung tinutupad ng Diyos yung aking mga panalangin. Aming panalangin. Una-una pinapasalamatan po po ang Diyos sa buhay. Sa pagbalik po ni Pastor Ronnie sa Panupit. So salamat sa Diyos. Dahil nung nakaraan ng mga buwan siya, pinupusang bumaba at purihin ang Panginoon at ito po, dinalik po siya ng Lord sa Panupit bilang isa. Amen. Hello. Okay, salamat din po sa buhay ng aking anak na nakamating si Rosahan. Hindi po kumakain pa po sa bahay dyan sa kabila. So salamat sa Diyos at nandiyan na po. Unti-unti po yan. Patuloy lang po kaming dalawa, mag-asawa, na patuloy sa paglingkod ng Diyos at unti-unti pong ibabalik ng Diyos ang aming mga mahal sa buhay dito sa pamamahay at sa paanan ng Diyos. So salamat sa Diyos sa panalangin ninyo lahat at blessing po sa isang linggo na nandito po kami still alive na nagpupuri sa Diyos. Salamat po at Salamat kapatid na Sister Susan. Sa mga lalaki, sino ba ang magpatutuo ninyo? Alam mo mga kapatid, may lang po. Mga lalaki, gayahin natin si Pablo. Alam mo kung gaano si Pablo binago ng Diyos? Diba si Pablo, alam natin na inuusig niya yung mga Kristiyano ng panahon na yun. Pero, isipin mo, kung humingi pa siya ng authority na para pumunta pa siya doon sa Damascus para usigin yung mga Kristiyano. Pero binago siya ng Diyos. Amen. Pero nung binago siya ng Diyos, kung gaano siya katapang na manghuli doon sa mga Kristiyano na nagsamba kay Jesus Christ, ganoon din nakatapang siya magpatutuo. Kung paano siya binago ng Diyos. Amen. Kaya sana, hindi tayo mga tubili na ihayag yung mga ginawa ng Diyos sa atin ng pagbabago. Amen. Hindi na sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae. No? O sino ba dyan ang umuusok dyan na alam binago ng Diyos? Amen. Tampakan natin ang buhay ng ating kapatid. Pagpalang umaga po sa lahat, tingin po sa ating Panginoon. Then po, nagpapasalamat po ako sa aking buhay na talagang hindi po lingid sa inyo ng isang linggo. Ang ubot sa kasi po na ay talagang lumapo sa aking pangangatawan. Pero alam niyo po, hindi po ako uminom ng gamot. Siyempre yung gamot, grasya din naman po ng ating Panginoon para sa atin. Pero alam niyo po, hindi po ako talaga tumitikim ng gamot. Alam niyo po, sa simpleng panalangin lamang po, yun po ay unti-unti niya pa akong pinapagaling. Hanggang sa ngayon,
ngayon. Alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na sa ating panalangin, ito po ay naranasan po natin ang kagalingan. Di ba po? At magtiwala lang po tayo, nag-i-claim lang po natin ang kagalingan. Yun po ay talagang pinagkakaloob po ng ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, salamat talaga sa ating Panginoon na kahit ano pang maranasan natin ng mga sakit karamdaman, ito po ay patuloy lamang po natin iasa sa ating Panginoon. Bagaman, siyempre, may doktor. Kasi nung pamandin po, may doktor na po. Yun si Dr. Lucas. Pero alam niyo po, kahit na wala pong gamot na galing sa mga medisina, yun po ay patuloy po tayo pagagalingin sa habang at tulong ng ating Panginoon. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na talagang napakabuti po niya. Higit sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, na baka mabusimbre, dumaranas po ng mga sakit karamdaman, pero hindi yun na nanatili sa ating mga buhay. Ito po ay patuloy po natin naranasan mga sakit karamdaman na yan. Kaya yan, salamat po sa ating Panginoon na wala pong iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Amen. No? Salamat sa buhay po nating kapatid no, na sa kanyang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Kasi Mama Mers, Pagpalang mga sa bawat isa, gusto ko magpasalamat sa Diyos sa alam niyo po yung sa puso't isip mo, buhay na buhay ang mga pangako ng Diyos. Isa lang po yung aming nakikita sa buhay ko. Bagamat maraming pag-uusip, maraming mga pagsubok sa buhay, hindi ko nakikita yung mga yun, nakikita ko yung mga pangako ng Diyos. Amen. Napatuloy kong pinakaabakan na walang anumang bagay na mahirap sa Diyos. Sinasabi ng marami na pakahirap ang buhay ngayon. Pero sinasabi ko sa Panginoon, nakakailan. Hindi ako makakaranas ng paghihirap kasi kasama ko. Kung naniniwala kayo, nalagi ko na kung ano may kung nararanasan ko yung maranasan mo. Amen. Kasi kahit kailan hindi ako tinis ng Diyos. Sa pangangailangan, sa kalusugan, sa kapayapaan, lahat ng mga bagay na inaasam ko nung mula sa Diyos. Ay sikreto ko yung nakakamit sa Panginoon. Kaya sasabi ko na yung payapang buhay sa Diyos ay hindi kayang ipagpalit sa mga bagay na nasa sa kanyang pangbubuhay. Amen, no? Sabi na naman ng Panginoon, no? Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa akin, hindi kita pababayaan at iiwan. Yan ang pangako ng Diyos. Maraming pangako ng Diyos sa atin eh. Kaya kailangan manali ka, naging payapa ka sa sarili mo, kaya hindi ka pabayaan agad. Dahil natin si Smilan. Kanyang patotoong buhay. Purihin ang Panginoon! Kailangan makapak kayo sa Panginoon. Kahit may nararanasan kayo sa karamdaman, pakita natin sa Diyago na malakas kayo. Kasi sabi ko, sa Tatay Jun, sa Sebastian, may sakit ka puso, ako wala sakit ka puso, hindi yan, tumutulo-tulo, ano na, wala pa ito rin. Talagang sinisipin sila na ito ng kawal, kahit di pa, talagang po tayo magaling, nakihinga natin na magaling na magaling na tayo. Sa Diyos po nito na talaga, sa pagbubuti pa ng Diyos, at wala kong pinitik na dapat. Talagang siguro lang gawin ko, sa mga tao ko, dadali ka sa hospital, siguro hindi, marami tayong pera. Pero nandun ako sa pera, nakita niya pinagpapagusan ng pamilya, pinabiyak ko. Talagang tulong ka, pangarihan ng Diyos, tinawag ko lang baka ng Jesus. Talagang naramdaman ko yung nga, talagang kalabas kahit ako, hilo na, parang hindi ba, pero pinakita ko sa job ko na malakas ako kasi. Doon tayo, kailangan natin natin kaya doon tayo makating kawal. Sabi ko si Carlos, may sakit sa puso. Tapos ako, hindi ba akong sakit sa puso? Kaya lahat, hindi papayag ang Diyos na gapihin ang kawal ng mga. Sabi ko, Lord, napakababa ko sa lugar
Lord, na marami kong magkukulat, marami kong hindi ko nasunod na nagutos ng nandun ang patuwag ako, nagabot ako sa iyo, nandun ang kapanyan ng Diyos, ang Diyos na nanalangin ako sa siya, kasi hindi siya nandiyan ako kasi makakala ko ano tayo sa mga sarili mo kasi kasi sama niyo na kung sa kaya nandiyan ako sa bypass na sa malalim sana yung bahay kung nandiyan kaya sa Diyos ko mapulian nakapulian ko kanya sa siya kaya sa lahat talaga sa panong talaga sa Diyos ko mapulian Amen. No? Parang buti na ako. Isa pa! Siguro ako na siguro kung ayaw ninyo. No? Ako, ano ko lang, i-share ko lang yung mga karang linggo na bumiyahe kami sa bumiyahe kami Tumigaw, no? Minsan pala tayong tao. Minsan yung may dala kang takot, minsan wala kang tiwala sa sarili mo. Pero, kasi sabi sa akin na, yung asawa ko na, ako daw magmaniho po ko ng pagpupugigaraw, kakayan na yan. Sabi ko, sa tagal ko nang hindi na bumaniho, parang kinakabahan ako una yung mata ko sa gabi. Pero pala, pag nabatin sa punto na yun, kasama yung prayer, yung panalangin, nawala yung Kaba. nawala yung takot. Kasi, habang tumatagal, sabi ko nga sa asawa ko na, lagi tayo mag-pray. Sabi ko, pag huminto kami, pag takbo na naman namin, mag-pray pray tayo. Kasi iniisip ko na, yung laging pumapasok sa isip ko na, yung nakikita ko na sa loob namin, madadaan namin mga aksidente. Sabi ko, minsan na ng tao dito sa buhay, kung mag-aksidente tayo, wala nang rewind. Eh, lagi tayong manalangin, lagi tayong mag-pray sa Panginoon na iligtas tayo sa atin. Kasi may ilang beses na kami beses na kami pero andun ang protekta ng Diyos eh. Kasi ako, sa tagal ko nang isipin mo, nag-alala nga ako, ayaw mo magpani yung gawa nun, malabo na rin ang mata ko. Pero nung time ako, parang alive ako, ang linaw ng mata ko. Ilang beses na akong nung ganito ngayong mga kapatid galing sa Nanay Yulis, pumunta dito. Beses na ako doon magmamaniyo. Pero tinanggihan ko sila kasi malabo na mata ko. Pero nung bumiyahe kami, pumunta ng layo mo, walang isipin mo, 16 hours, walang palitan, penso. Pero, nakita ko sa sarili ko, kaya ko pa pala. Amen. Kaya pala, minsan sa sarili natin, tayo lang ang nanghinaan ng loob. Kaya tayo dyan, mga kapatid ko tayo nanghinaan ng loob na, ay, hindi ko kaya kasi ganito, ganyan. Isip lang pala natin yan. Pero pag akto lang na nandyan na, hindi mo walang kaya mo pala. Sa tulong ng Diyos. Kaya, mga kapatid ko din, Chris, kaya huwag natin isipin na hindi natin kaya isang bagay. Pero pag sinubukan mo, makakaya lang mo pala. Basta gabayan mo lang ito. Gabayan ka lang ito samahan mo ng panalangin. Huwag mong kalimutan yung pag-pray. Kasi, isipin mo, minsan pagkasalong, madaanan namin yung mga tukunan, minsan minito, tinitira. Naglalapot ang tuhod ko. Pero, maya pag yung mag-pray mo, Lord, ingatan mo ako sa rin ng ulas. Yung presence ng isip ko, lagi ko buhayin. Pero totoo pala, pag yung lagi kang nanalangin sa Diyos, akong bibigay ko, pagkahan na talaga. Kasi maraming days na, hindi naman ako ang yung baga may mga driver na, siyempre mo na, yung palusot ng ganyan na critical na dami, nakapasok na ako doon sa gilid mo, bakit yung gilid? Bilang sumingit yung pick-up truck, pero pray ng Diyos, no? Iningatan ko rin ang Lord. Siyempre wala ka itong Diyos na huminto. Kaya, hinintay ko siya. Sabi sa Lord ko lang ako kung nahulog tayo noon. Ano kaya mangyari sa siguro? Sasabihin na lang sa atin ng mga anak ko, awan naman. Ganun lang sasabihin. Pero kung may Diyos na sasabihin, bawa mo sa buhay mo, kahit saan ka pumunta po. Amen. Amen. No? Siguro ibigay na natin sa sunod na part kasi wala na tayong oras at salamat po sa buhay ng Diyos.